Hello guys, so magandang araw sa inyo lahat at kumusta na po tayo, no? Ayan, sana ay nasa mga mabuti ho tayo mga kalagayan guys, ha? Ayan, so guys, this is Laking Davao once again, and everyone, welcome back to my channel guys. Ayan guys, hello sa inyo. Ayan, so I'm back here in Davao. Ayan, so ito yung una nating pinuntahan at pinasyalan, no? So on my last vlog guys, nandun tayo sa kabilang side, no? Sa Samal Island, no? At nakita natin itong mga barko nito na nagtatrabaho, yung mga nagbabaon nitong mga tubo-tubo. Ito ay nasa kabilang side, no? Yan, dyan banda, no? Ayan. So I think on that side, yung sa Craneway, on the Samal Island side is ano, no? Yan na yung pinakadulo niya, no? So nandito na sila sa kabila sa Davao City side naman, no? So yung sa gitna will be leaving ano, no? Yan yung parang pinaka-channel na nitong itong Pakiputan Strait, no? Ayan. So, ayan. Ito guys, so we're going to update again about this SIDC or the Samal Island Davao City Connector Bridge. Ayan. So guys, ito, tama-tama may barko na dadaan. Ayan, So ito guys, so right now guys, we are here, no? Nandito tayo nakapwesto mismo sa Azuela Cove Promenade. Ito, ayan. Ito guys, no? So napakagandang lugar na ito, lalong-lalo na sa hapon guys and sa gabi, no? Ayan. Salamat doon kay Manong Guard at pinayagan tayo, sabi ko saglitan lang magbi-video lang ako. Ayan. So this is the Azuela Residences. Ayan, these two towers. And it is the one of the most expensive condos in Visayas and Mindanao, no? Ranging ang per unit ito around 80 to 100 plus million per unit. So ganun ka expensive dito guys, no? At buti na lang itong promenade na ito, everyone can experience here, no? Pwede itong gamitin as long as meron tayong nabibili doon, especially sa the shops, no? Ayan. So and then you bring it here, pwede kayong mag-picnic dito. So maganda dito talaga guys, no? Pa around afternoon going to ano, no, mga until open yata to sila until 7, I think 7 PM to 8 PM, no? Ayan. So napakaganda. So dito guys, ito yung sinasabi ko guys, ang galing dito ng Azuela Cove at gumawa na sila ng ganitong style, no? Ito kung nasan tayo ngayon, this will be the perfect picture queue para sa ginagawang Samal Island Davao City Connector Bridge. If you could ever imagine guys, kung natapos na tong tulay na ito yung pinakamagandang ano, no, yung parang kung magpapa-picture ka, yung background mo is ano, no, if you could ever imagine that dito na side, no. So ito yung pinakamagandang angle, no, in the future, no. Ayan. Especially dyan, actually yung dito na side, no, meron pa yung gagawin dyan, ano dyan guys, no, yung tinatawag nilang boardwalk, no. Ayan, kasi sa Azuela Cove pa rin yung area na yan, no. I think meron pa yan sila i-develop dyan, kasi dito magtatapos yung sa kanilang ginagawang high street, no. Ayan, tapos may parang gagawin dyan, meron pang parang gagawing mga
something another condos or hotels, no. Ayan, dito na area, no. So ito yung magiging maganda yung view mo talaga dito, no. So ito guys, no, so mag-update lang tayo dito ulit sa Samal Island Davao City Connector Bridge, and nandito na sila guys, no. Sa side naman sila ng Davao. I think tinatapos lang nila itong Craneway, no. Ayan, so I think katulad doon sa kabila sa side, I think tapos na sila. So doon na natin expect, no, each end, no, yung sa end ng nitong Craneway na ito, on each side doon sa Samal at saka dito sa Davao City, diyan natin makikita yung itatayo nilang dalawang pylons, no, nitong tulay na ito, no. Ayan, so yun, no, tuloy-tuloy pa rin siya. Ayan, ang galing gumawa nitong CRBC, no. Mabilis sila kung magtrabaho guys, kasi tuloy napakakumpleto ng gamit nila no. Ayan, so kaya ang bilis nilang mag trabaho, kasi yung ginagawa din nilang next time soon, we're going to update also yung doon sa may Davao River Bridge project naman, no, or yung Dabucana Bridge na which is ginagawa din nila. Lately nakita natin sa mga post, no, at meron na mga pailang-ilang mga poste na mismo ng tulay na nakatayo na. Ayan, so dito rin expected din natin yan mabilis. So ito, no, nakaka-excite to. By 2028 finally, Davaoenos and other local tourists, and especially the international tourists going to Samal, excuse me, no. So hindi na mahihirapan. Ayan, so this bridge is about to accommodate around 25,000 vehicles per day. So ganun ang magiging epekto nito, no. So ang ganda magiging epekto niyan, lalong-lalo na para sa Samal Island, no, sa Island Garden City of Samal, no. So may duda nga ako dito guys, by around baka next year lang or 2026, no, marami na tayong makitang nagsisitayuan na rin dyan, no, sa Samal. Ngayon pa nga lang meron na mga pailang-ilang mga nandyan na yung mga iba pailang-ilang mga 5-star na resorts and hotel, no. Ayan, tapos nung nandyan din tayo sa side nung na nagkapag-vlog tayo dyan, umikot ako dito ng bahagya sa Samal, no. Umabot tayo doon sa may dulo, sa may Kaputian, no. At may mga pailan-ilan tayo nakikita dyan ng mga dating mga resort na parang they are starting to upgrade, no, their resorts, no. Ayan, so kasi alam nila ang magiging impact nitong tulay na ito talaga guys in the near future. That is yan yung pinaka main reason, isa sa bakit kailangan itong tulay na ito, no. Ayan, so ito, no. Ayan, so babalik-balikan natin itong ginagawang tulay na ito. Okay, ayun, so isa din pala guys, no, sa nakikita ko, kasi lately lang yung pa nga pala, happy Kadayawan sa atin mga lahat, no, mga fellow Davaoenos dyan, no. Ayan, lately di ba usually nalalaman natin, ang pagkakaalam natin, ilang beses dito ginanap yung Ironman Davao, no, yung 70.3 Ironman Davao. So mga previous events nila guys dito ginagawa, no, sa Azuela Cove. So I think this time around yung lately nila, which is ginanap doon sa southern side of Davao naman, I think siguro the reason why, one reason why is because of this, no, yung sa ginagawang tulay.
Possible kasi niyan. Ang pagkakalam ko kasi, 'di ba, triathlon yung event. So merong they start the race by swimming, no? So ang parang alam ko yan yata before, guys, umaabot yan sila doon, no? Kung saan na yung nakatayo na yung mga poste na yan, yung sa Craneway, no? And then doon sila iikot pag ganun, and then pabalik. So I think because of that, kaya hindi na natuloy dito, no? And sa tingin ko din, masyadong delikado na, Brent, kasi alam nyo guys, pag once kasi ang tubig nilalagyan mo ng something object or what, or katulad ng mga ganyan, mga poste, usually nagbabago yung movement or yung current ng water, no? Kung mapapansin niyo, 'di ba, usually lalo na sa mga bridges, kung mapapansin niyo kung saan banda yung may mga poste, doon tayo madalas nakakakita ng mga whirlpool. Ano, no, yung mga parang yung umiikot-ikot sa dagat, no, yung whirlpool nga. So I think yun yung isa sa mga iniwasan nila. So masyadong delikado yun para sa mga athletes, no? And probably, siguro, for sure, meron na rin mga pailan-ilang mga shrapnels na dyan, no? Dahil nga sa mga ginawa dyan. So masyadong delikado para sa kanila, no? Ayan. So kaya yun, no? And I think yung ginawa nila doon sa southern side, it's much better, no? Mas maganda yung ano kasi doon, guys, yung ambience, mas maganda yung route nila, new route. Instead of going to Davao del Norte, this time around they went to Davao del Sur, no? So mas maganda yung ano doon kasi, guys, yung ambience at saka yung mga ano, 'di ba? They will be kung magbabike sila going to Digos, medyo 'di ba, along the coastal sila magbabike, and then basta mas maganda yung ano, no? Mas mafi-feel ng mga athletes, especially yung mga international athletes, yung ano, yung kagandahan ng mga nature, no? Ayan. So at saka isa pa, mas clear doon, mas pabor doon yung ano, yung pinagmamalaki nating ano, Mount Apo, no? Ayan. So kaya yun yung isa, I think, no, na ang pagka ano ko siguro kaya inilipat doon, no? Ayan. So yun lang naman, guys, no? Yun lang naman yung pinuntahan natin, kasi hindi na nga tayo makapag-vlog doon sa area kung saan yung ano, medyo strict talaga tong CRBC. Ayan, no? So kaya dito buti naisip ko, sabi ko tama pala, no? Try ko magpaalam. So at pinayagan naman tayo. Ayun, maraming salamat. Saglit lang naman, no? So ito pala. So dito ko kaagad na ano, guys, no? Nakita ko kaagad dito, napakagandang pwesto tong kung saan tayo in the future, yung kapag ano, dito yung pinaka the best view para sa tulay na itong ginagawa. Ayan. So that's it, guys, so that's our latest update about this Samal Island Davao City Connector Bridge. Again, yung lately na ginagawa, tinatapos na nila itong mga Craneway, no? So yung sa Samal Island side tapos na, andito na sila sa Davao City na side, no? So on that both ends ng mga Craneway na ito, diyan natin i-expect itatayo yung mga malalaking pylons, no? Yung dalawang pylons nitong SIDC. Okay? So ayan. Okay, so that's it, guys, no? Thank you so much. Babalik-balikan natin itong project nito hanggang matapos nga itong tulay na ito, no? Sabi ko nga sa inyo, ito ang isa sa itong project na ito, ang isa sa dahilan kung bakit ako nag-vlog, guys, no? Ayan. So kaya ayan, no? Hopefully na ayan, by 2028 makakadaan tayo dito. Ayan. So thank you so much, guys, okay? So sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin dyan, please do so. Subscribe na po kayo. Hit that notification bell
para ma-notify kayo every time I will upload a video patungkol sa mga ganitong klaseng projects na nangyayari dito in Metro Davao. Okay, so don't forget to like and share this video guys, and sa aking munting paalala sa inyo na mag-iingat tayo lagi sa ating mga pinaggagawa araw-araw dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nag-aantayan hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay guys. Okay, so guys, thank you so much. This is Laking Davao once again, and till next time guys sa aking next vlog. Okay, thank you so much. God bless us all and adios.